Katulad ni Lady, ako din na-scam, okay? Ng ilang beses na. Shoutout sa'yo, attorney. Alam kong magaling ka makipag-debate, but kung gusto mo kong i-invite sa channel mo or i-invite kita dito, mag-debate tayong dalawa. Kaya napakaganda nitong podcast ito, itong opportunity na to na i-share sa inyo because awareness to guys hindi po to for the clout. Kasi sana nga for the clout na lang, di ba? Sana nga for the content na lang to para hindi ako nawalan ng pera. Kami guys, tao lang din kami, no? Medyo na-hurt din kami pag kami napapagbintangan. Medyo masakit din sa amin yun. Nandun ako sa sitwasyon na yun na sinisisi ko yung sarili ko, galit na galit ako sa sarili ko, ayokong patawarin yung sarili ko, hindi ko matanggap, nandun pa ako sa point na denial pa ako, alam mo yun, na parang, di biro, 2.5 oo, masakit yun. Kasi pang IVF namin ng asawa ko yun eh. What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Andito na naman ako, si Marvin Favis, and meron tayong special guest ngayon. Okay, napanood nyo siguro siya sa Rated K and sa TikTok dahil kumalat yung nangyari sa kanyang scam na worth 2.5 million pesos, no? Ang matindi doon, pangalan ko yung ginamit nung scammer. Okay? Lilinawin natin kung ako ba talaga yung nang scam na yon. Ayan, palakpakan naman natin si Lady. Ayan, welcome Lady sa ating kryptuhan. Dito linawin na natin kasi sobrang daming tao na nagtatanong. Sa TikTok mo, bitin-bitin yung videos pa 3 minutes, 1 minute lang. Sa Rated K, hindi naman buo yung story na naibigay mo or kinat-cut din nila yung mga storya mo kung paano ka talaga na scam, no? Gusto nating malinawan ano ba yung nangyari sa yung scam ng 2.5 million na ginamit pa yung pangalan ko. Ganito kasi nangyari. So, we had this friends na, alam mo yun, common friends na talagang sobrang na-feel ko na itong kausap ko is ikaw talaga. So, apparently, it started June last year. So, nag-message sa akin tong Marvin Favis with blue check, verified check sa Telegram. So, ako naman na medyo hindi maalam when it comes to blue checks, verified, na pwede palang bayaran yun, is akala ko talaga siya yun. So, nag-initiate siya sa akin ng message sa akin si Marvin Favis. I felt so privileged naman na may-message ako ng Marvin Favis. Sino ba naman ako, diba? So parang, parang ako naman hiya, ganyan. Parang, anong maano ko sa'yo, ganyan. Sabi niya, wala lang, akala ko hindi mo ako kilala. Gumaganon. So sabi ko, sige, nagka-crypto ka, diba? I-mentor mo naman ako sa crypto kasi gusto ko matutunan, yung gusto ko ma-explore kasi ang alam ko lang sa Forex eh. So ngayon, nagkakwentuhan kami, mahaba-habang kwentuhan yon. Ang daming oras ito ni Marvin. Tapos, kausap ko siya, kakwentuhan ko siya about Forex, about crypto, about scam, about a lot of things. Even yung personal life nga ni Marvin sa wife niya, about sa mga friends niya, about how he started, everything. Nilatag niya lahat doon. And then ako, hindi naman ako nag-iisip kasi nga blue verified check eh. So parang akala ko, siya talaga yung kausap ko. So parang ang ginagawa lang namin nung nagkakwentuhan, kinukuha niya yung loob ko little by little. Ngayon, hindi niya ako inaalok. Walang pushy, wala siyang inaalok na anything na investment sa akin. It started when I saw your video. I started watching your vlog sa YouTube. Yes. And then when I watched it, I saw from one of your interviews na meron ka sinabi doon na nag-i-install ka ng bot. Pero you don't install it to anyone. It's just limited to your close relatives and friends. Yes. Tapos I asked about it. Sabi ko, may bot ka ba? Sabi ko, baka pwede yung pa-install. Siyempre, parang gusto ko magkaroon ng parang profitable na bot eh. Meron naman tayong mga bot, pero gusto ko pa mag-explore ng iba. So ngayon, since I've been trading Forex for the longest time, and profitable naman siya actually, pero I wanted to explore naman yung crypto kasi para mas madagdagan yung knowledge ko. So sabi ko sa kanya, ano yung bot mo? Ganyan. And then he started explaining about the bot and all. And then pinag-open ako ng account sa TMGM. Okay. Under your link. Under your link pa. Link ko pa. Oo, Okay. under your link. So hindi naman ako nag-doubt. So nag-register ako sa TMGM. And then he started saying na,
na-scam nga daw siya sa TMGM. Yes. Si Marvin. Which is because, nakwento ko sa TikTok. I think transparent naman ikaw doon sa nangyari doon. And napanood ko rin naman yon na parang merong nag-pop up na QR code na apparently since third party nga yun. And then ang nangyari, sa iba pumasok yung pera and hindi mo na malocate kung nasaan yung pera. Yes. And then yun nga rin yung kinuwento niya sa akin. And then he told me na dito mo na lang i-transfer sa address na to. Tapos ako na bahala dyan. After 24 to 48 hours magre-reflect daw yon. So from Binance ko, tinransfer ko to that address knowing na ikaw na yung mag-aayos nun. Okay. Kasi ayaw mo nga kuno akong ma-scam din ng TMGM. So parang I felt... tinransfer mo sa Trust Sa Wallet. Oo, Tama oo. ba? I'm not sure which address yon, kung saang address yon, pero he gave me this address. Kasi meron kasi pong sa Telegram wherein meron siyang poll and then ma-receive mo doon yung name mo, full name mo, the wallet address, and your details. So, para siyang kiniklik mo lang siya, yung which is yung na-mention mo nga na madali lang i-set up sa Telegram. Sa Telegram. Since hindi ko naman na-explore yung Telegram, may mga ganun pala. So, parang ako na-amaze ako na, what? Ba't may ganun sa Telegram? So, akala ko talaga na itong si Marvin, concerned sa akin. Na ayaw niya makuha yung pera ko. So, nag-start ako with only $5,000. So, naglagay ako ng $5,000 doon sa address na yon. Sabi niya, magre-reflect daw yon after 24 to 48 hours. Sabi ko, okay, sige. Ikaw na bahala dyan. Mas alam mo yan eh. Di ba? And then, nung tumawag sa akin yung IT mo. May IT ka. Ah, wow. Oo, IT Ayos ka. Si Joy Meneses. Sino Si yan? Joy Meneses, hello sa'yo. Kamusta ka dyan? Meneses. Matagal-tagal tayong nagkakwentuhan. Si Joy Meneses called me kasi busy daw si Marvin. So, hindi ka matataka talaga kasi isipin mo naman, busy naman talaga siya. So, sabi ni Marvin, lunch lang ako with family. Kaya nung minessage mo, sabi ko, familiar tong mga ganitong paalam Sabi ko, tapos, kasi yung way of texting, yung way of chatting, way on how to communicate ni Marvin is same how they interacted with me. So same na same. So I think pati yung way of speaking to other people is nakopya rin nila. And then sabi niya, Sabihin naman ng mga tao, baka siya talaga yan. Yung Baka si nga. Marvin talaga yan. hindi kaya? Malalaman natin mamaya, guys. I-reveal natin. Tapos, nag-send ng voice message sa akin. Voice message. Sabi niya doon na, here's what you need to do. Ganyan, Tagalog, ganito yung gagawin mo. Tapos, hindi ko naman mawi-withdraw yan kasi nasa account mo naman. Ganyan. Like yung voice message na So, kinompare ko doon sa TikTok. Okay, siya nga to, ganyan. So, kasi normally sa akin, hindi naman ako nakikipag-transact ng makikipag face-to-face na. Kasi, I've been trading Forex for like almost 4 years. Hindi naman ako nakikipagkita sa mga, pag nag-withdraw ako na rin, mag-P2P ako sa Binance, hindi ko naman kikitain yung tatransferan ko ng pera or yung bibilhan ko ng USDT. So, normally, ginagawa ko siya through online lang din. Transfer tayo online, pasa ako sa'yo, bigyan mo ko USDT, ganun lang. So, hindi ko practice i-meet personally or i-video call. Hindi ko ginagawa yon. And also, sanay kasi ako nagbibigay ng password. Kasi that's what we do when we install bot. Which is normal. When you do, when you do bot trading, you need to give your login Username and credential. password, oo. User and password talaga dun sa nag-i-install ng robot. Kasi they wouldn't be able to install the bot kung wala silang login credentials mo. Apparently, hindi naman talaga nawi-withdraw ng kahit sino yun kasi kung anong method lang yung ginamit mo to deposit, yun lang din yung way mo to withdraw. Tama. Oo, kaya I always do it actually. Nagbibigay ako ng login credentials and hindi yun issue sa akin. That is why nagbigay ako ng bukal sa puso ko. Lagi yung password. Oo, kasi nga sanay ako na ganun. Yeah. And since na-establish nila yung identity mo na ikaw talaga yung kausap ko, napanatag ako. So, okay lang. Sabi ko, sige, installan mo na, ganyan. Kaya mo na-send yung 5K muna. Yes, so, 5K. na umabot na hanggang 2.5 million. 2.5 million. Oo. And yun nga guys, medyo nagulat nga ako kasi nung kinokontak ako ni Lady, na na siya, like nakapag-deposit na o na-scam na siya. So sabi ko, kung kailan na, alam mo yun, nakapag-deposit na, doon mo ako na-contact. At the same time, syempre, nakalagay nga doon sa mga videos ni Lady. Kaya nga sa comment section nakalagay na, Lady, ikaw, di ba sabi mo, mag-do your own research or i-video call mo man lang yung tao na pinag-depositohan mo. Well, usually kasi sinasabi nila na expert na i-scam pa. No? And ako din,
Guilty rin ako dyan. But ako mismo guys, never ko sinabi na expert ako. Crypto trader, expert na nag-crypto, never kong sinabi yan. Ang nagsasabi niyan, yung mga tao, sila nagbabansag niyan. Pero never ko yan sinabi. Now, tao lang kami, ako mismo, na-scam din ako. Ewan ko kung napanood niyo yung kay attorney. May attorney dyan na YouTuber din na kinontent ako. Medyo sisingitan ko lang. Same kasi kami ng situation ni lady. Ako, ginamit ng poser, yung mga nagko-comment dyan sa ilalim na Marvin Favis. Hindi ako yun. Wala akong mga investment. Na-scam siya nun. Imagine, marunong na siya sa Forex, influencer din siya, pero naloloko pa din siya. Kasi mas gumagaling na sila, mas matatalino na sila. Kaya nilang kopyahin kung paano ka magsalita, paano ka mag-chat, may AI na, even pag mamukha mo, kaya nilang kopyahin. Now, malalaman mo lang kung talagang legit yan, kung video call mo or minute mo. Alam nyo ba, yung iba nga guys, minsan, video call mo, mukha talaga nung, like kunyari, mukha ko talaga nakalagay, even yung bibig ko. Pero mapapansin mo lang na AI na siya. Ang gumagawa naman ito, yung mga projects na nagpapapromote. So, since mga foreigner nga yan, wala naman silang alam kung yung buka ng bibig ko tama dun sa sinasabi ko kasi Tagalog eh. So, ang gusto lang nila, mag-video call ka. Hi, I'm Marvin Favis, ganyan-ganyan. So, maraming way. But anyway, balik tayo doon sa nag-content sa akin kay attorney. Katulad ni lady, ako din na-scam, okay? Nang ilang beses na. Mula dati na-scam na ako. Pero ito kasi medyo malaki-laki kasi na palabas kami sa Rafi Tulfo in Action na kinontent. Siyempre, cloud chase ni attorney. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero kilala niyo naman siya. Shoutout sa'yo, attorney. Nire-respeto kita. No? Mataas ang respeto ko sa'yo as a lawyer. But again, as a lawyer, sana yung content natin din, nire-research muna natin. No? Kasi lumalabas dun sa content mo na kakonsyaba ko yung scammer. Actually, hindi siya scammer. No? Kilala ko talaga yung tao na yon na magaling na trader. Ang naging problem lang niya, may binigay siyang percentage na hindi kaya nung traditional business na pinasok niya. O, ito yun, lilinawin ko lang. Ang talagang totoong topic is, ititrade niya yung pera. Ang reason bakit ako nagpapatrade dahil marami po akong pinopondohan. Marami po akong traders. Sa sobrang busy ko po, sa dami ng negosyo ko na hindi ko na kayang mag-trade ng maraming accounts. May personal trade din ako. Explain ko lang, yun ang reason bakit kami nag-i-invest pa sa iba. Even si lady, nagda-diversify din yan. Marami rin siyang negosyo. At least yung mga nakatagong pera, at least na ibibigay namin sa iba-iba pang ways to earn. Now, nagkataon lang na trader to na nagbigay ng percentage, binigay namin. And yes guys, yung mga nanood, 22 million yung sa part ko. Why? Kasi meron din akong ibang mga kaibigan na nakiride doon, no? Hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi baka ayaw nilang ma-expose dito sa YouTube. Although, alam nyo na yun sa TikTok ko, nakasubaybay kayo sa akin. Now, going back, dalawa kami ni lady, kahit na marunong na kami sa trading, why not? Bakit hindi kami pwedeng mag-explore ng ibang bot? Bakit hindi kami pwedeng mag-fund ng ibang trader? And again, wala. Ganun talaga, tao kami. And natututo pa rin naman kami dun sa mga pagkakamali namin ni lady. But again, lilinawin ko lang, hindi ako yung scammer ni lady. Okay? Poser yon. At the same time, hindi ko rin buka konsyaba yung scammer na nang-scam sa amin doon sa Rafi Tulfo in Action. So, shoutout sa'yo, attorney. Alam kong magaling ka makipag-debate, but kung gusto mo kong i-invite sa channel mo or i-invite kita dito, mag-debate tayong dalawa, okay? I challenge you. Abogado ka naman, magaling ka dyan. Tara dito, pag-usap tayo sa crypto, Axie, ano gusto mong topic, even scam, ini-invite kita dito. Pag-usapan natin yan kung willing ka. Okay? Kasi wala akong laban sa channel mo eh. Ikaw lagi ang tama doon. So, why not mag-one-on-one tayo dito? And again, yun lang, lady. Thank you. Tinapi ko lang yung si Attorney Blanc. Alright? So, andyan na tayo. Na-scam na tayo. Paano natin ito solusyonan kaya, lady? Ano sa tingin mo, no? Actually, wala naman talaga kasi exempted sa scam. So, even us na, alam mo yon, we've been trading for several years. We've been doing this for several years na we claim na, oh yeah, hindi naman expert, pero, and yet, marami kaming alam when it comes to these things. Kung patanungin nyo kami sa ibang bagay, baka wala kaming alam. Pero when it comes to these things, oo, marami kaming alam dito. However, sino ba may exemption dito sa pang-scam? Sabi nga ni Marvin, ang
talino na nila. Sobrang antalino na ng mga scammer. Sobra. Equip sila. Like, imagine niyo with Marvin. They have everything. The voice message, the screenshots, the life of Marvin. Kabisado niya. They observe his life. And possibly, gawin din nila sa akin yun. So, possibly, scam din kayo using my identity. Kaya napakaganda nitong podcast ito. Itong opportunity na to na i-share sa inyo because awareness to, guys. Hindi po to for the clout. Kasi sana nga for the clout na lang, di ba? Sana nga for the content na lang to para hindi ako nawalan ng pera. However, totoo po siya. Hindi naman po kami siguro magkakakilala, di ba? Kung hindi kami na-scam talaga. And apparently, I see this as a blessing of this, guys, kasi syempre, I met you personally. Yan talaga yung pinaka-point doon. Sa mga negative na nangyayari sa amin, merong positive na na reason kung bakit nangyari yun. Yes, kasi if there's closed stores na nangyari sa akin, then I believe na this is one of the opening doors na I met personally si Marvin. It's really a privilege for me to meet him kasi syempre I've been eyeing this specific industry which is sa crypto trading and yung exposure dito is syempre mas maganda for me, 'di ba? Kasi mas matuturuan niya na ako, mas ma-mentor nga na ako. Ito na talaga, totoo na talaga yung kausap ko. And for my insights, for my insights check mo muna, baka hindi ako to. Baka mamaya AI lang ako. Siya ba talaga to? Mamaya AI to baka sabi nga pangalan ko. Iniiba yung boses, no? So, hindi natin masabi. Actually, sobrang dapat doble ingat tayo, especially sa mga followers namin ni Marvin na syempre, na gusto rin kumita through crypto and trading. And insights ko dito and what I can advise sa inyo is doble ingat na lang talaga and might as well, wag na lang kayo kumausap ng alam nyong hindi naman, like minsan akala nyo kami talaga however, hindi nyo talaga malalaman kung sino kasi equipped nga sila They're really professional scammers. So what you can do is to really verify through siguro yun, video call or kahit nga call na audio call na naloloko pa din So, if you want to meet us, possibly, pwede naman natin i-meet nyo na lang kami if ever. Oo, pwede naman. Lady, actually nakakatakot din, guys, no? Dahil, like ako, madami tayong poster sa ilalim, di ba? Tayo na-scam. Pero may mga tao dyan na na-scam ng 3,000, 10,000 pesos, nagamit yung pangalan natin. And yung mga yun, minsan, hindi sila nakikinig sa atin na hindi ako yan. Dadahilan natin na hindi ako yan. And tinetreat pa nila kami, guys, na pag napunta ka dito sa bayan namin, yari ka sa amin, or alam mo yun, baka mamaya, patayin ka namin, or what, may mga gano'n kami natatanggap. And yun nga, nakakatakot din kasi hindi naman talaga kami yun. Baka mamaya, saktan nyo kami or what, di naman kami yun. And ang nakakatakot pa dito, wala naman tayong magagawa doon. Kahit anong explain namin, hindi siya maniniwala. Kasi ikaw yun sinasabi niya sa akin, Marvin Favis yung pangalan hindi naman niya chine-check, kahit turuan mo na, i-click mo po yan, hindi naman verified account yan, hindi po ako yan. Hindi naman sila maniniwala, lalo na yung medyo may mga edad na hindi naman masyadong techie, di ba? So guys, hindi po namin kailangan yung pera ninyo. Like ako, hindi po ako nang-i-scam, wala po akong any investment, kahit 1,000, 3,000, 10,000, na nag-message sa inyo na kailangan ng pera or may interest, never po ako. Marami po akong businesses. Busy po akong tao. Hindi ako basta-basta nakakapag-reply. Even mga sarili ko ng employee, even parents ko, even mga kapatid ko, hirap po sila. Tanungin nyo sila. Hirap silang makausap ako o ma-replyan ko. Ganun po ako ka-busy. No, why? Paano ko nasasabing hindi ko kailangan yung pera ninyo? May mga several business po ako. Alam nyo po yan. May mga restaurants ako, may mga club ako, may mga media ako, may mga rehabilitation hospital kami ng mga relatives ko na ginagawa. Libre ka na doon, attorney. So, sorry. Joke lang. Yun nga. So, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Okay? Yung ginagawa namin is to share kung ano yung knowledge namin. Hindi rin po ako crypto expert. Nagkataon lang na yun yung bansag sa akin ng mga tao since ako yung nagbibigay ng insights. Marami na dyan na pwede kayong panoodin. Libre rin naman manood ng YouTube. So kami, iisa lang kami ni Lady na, alam mo yun, may puso na mag-share ng libre. No? So, Lady, baka may mga gusto ka pang... Tsaka, alam nyo guys, sobrang helpless namin ni Marvin kasi even the legal authorities, they cannot help us. Here in the Philippines, sobrang hirap ma-scam because they cannot trace the scammer. So, apparently, since mas magagaling yung mga scammers sa atin, wala silang, yung legal authorities, they don't have the way to trace kung sino ba yung mga scammer na yan. They can
they can impersonate, they can yung identity theft, 'di ba? Pwede nilang nakawin yung identity mo na without tracing anything. Kaya guys, we have to be very very careful, be very vigilant and cautious because wala kayong tulong na makukuha dito sa sa mga legal authorities, no. Kaya sana nga, 'di ba? It's actually a way na rin siguro to knock on the door dun sa mga legal authorities natin to siguro level up a little yung mga ginagawa nyo to help us kami mga na-scam kasi it's not just me, it's not just those people. Sobrang dami. Especially nung na-scam ako, sobrang dami nag-message sa akin, umiiyak sila, they have been super devastated, they have been paying for several years na yung mga na-scam sa kanila kasi apparently madami na talaga, and I hope hindi lang puro mga heinous crimes yung mga tinatrabaho nyo, but also those people na nabibiktima. Kasi kami nga na, alam mo yun, may alam na sa ganito, na biktima pa rin. All the more pa yung mga walang alam, diba? So I hope, guys, na yung mga legal authorities natin, madagdagan yung awareness, diba? Though, alam ko, ginagawa nyo yung best nyo, and I've met several people from PNP and NBI, and I've seen them na they're really willing to help us. However, they're not capable. They don't have the equipment, the tools, diba? So, sana matulad din sa ibang bansa na talagang they're very much equipped in helping people na talagang nai-scam, diba? Ito pa yung mga mas malalaking amount kasi crypto to eh. Ibig sabihin, mas madali ka makapag-send, no? Yung mga taong, given na, nabibiktima yung mga tao or sinasabi ng mga viewers minsan na, nagpapaloko kayo ganyan. Well, guys, ako, nalulungkot ako sa mga biktima, pero tama yung sinasabi ni Lady na ina-accommodate kami, tinutulungan naman kami sa cybercrime, sa NBI, grabe naman din sila mag-asikaso sa amin. Pero siguro ang meaning ni Lady is yung mga tools, no, to help us. And alam naman natin mga crypto enthusiasts na sobrang hirap na i-trace yung mismong tao kasi ginawa nga ang crypto dahil anonymous, parang hindi ka makilala. So nahihirapan talaga itong government natin, lalong-lalo na kung crypto transactions yan. And kailangan mo pa ng letter from NBI or sa Kamkrame or sa cybercrime. Kailangan nilang mag-email or mag-message sa exchange para ma-expose yung mismong credentials kasi nung mismong scammer or nung pinuntahan ng wallet. So mahirap ang sinasabi lang ni Lady is mag-upgrade tayo kasi doon napapunta Sinasabi nga nila crypto is the future of money. So yun, malaking tulong pag din yung sa regulations. Yeah. Malaking tulong din siya. Na, no? Kasi yung iba ayaw nila because syempre may cut na yung may tax na or what. But tingnan nyo rin yung ibang positive na pwede mangyari dito. Once na na-regulate yan or naki-KYC, mas madali nating malaman sino yung nanloko sa akin. Like ngayon, kahit 2.5 million yung naloko kay Lady, sa akin ilang million yun. Di mo rin naman matitrace kung sino yung receiver ng wallet. And aminado din naman ng NBI. Sinamahan ko si Lady, nagpunta kami doon. Even NBI, hirap sila, lalo na kung ang gamit nila is Telegram, WhatsApp, hirap na hirap silang i-trace. Diba, yung reaction ni ma'am, di ko napapangalanan sa NBI na nung nalaman niya na Telegram, ay ma'am, Telegram. Halos lahat po, hirap po kaming matrace pagka ganyan. So, ang purpose ng podcast namin is magbigay ng awareness sa lahat. Hindi lang kami na marurunong na scam. Even yung mga, lalong-lalo na po, yung mga viewers na mga fans, no, na nagko-comment dyan, na gusto lang naman nilang matuto paano mag-forex. Gusto lang naman nilang matuto paano mag-crypto. And dahil sa mga offer na nakakasilaw sa ilalim na mga pangalan namin, nabibiktima sila. Which is kami guys, tao lang din kami, no? Medyo na-hurt din kami pag kami napapagbintangan na kami yung na-scam, si Marvin Favis din yan, poser na yan, or kakonsyaba ni Marvin Favis yung nang-scam. Siyempre, kahit papaano guys, medyo masakit din yun. Medyo masakit din sa amin yun. Yes, trader ako. Kaya kong ihiwala yung mind ko sa emotion ko. Pero, alam mo yun, parang ang gusto na nga lang namin magbigay ng free information sa tao. Tapos, mababansagan pa kami. Kami na nga yung naloko ng ganun. Like, kunyari, sa Tulfo, sinasabi nila na kakonsyaba ko. Medyo, rin yun. Hindi rin siya okay sa feeling namin as tao lang din kami guys, no? Lalo na kung hindi naman totoo. So, yun lang. Sana lang guys, minsan isipin nyo rin na kami mga content creators, may emosyon din kami kahit papaano. So, lalo na si Lady, nag-deactivate pa siya ng account ko na panood yung Rated K, 'di ba? Masakit din for her na naloko na nga siya. Binabash pa. And careful din tayo guys. Isipin nyo kung nang nangyari to sa kamag-anak ninyo, sa kapatid nyo, sa parents nyo. Gusto nyo ba yun, 'di ba? Parang for me, yun lang. Respetuhan lang din tayo. And proper investigation. Alamin nyo maigi
Kasi dun sa ibang content, sinasabi, si Marvin parang Yexel din yan. Alam mo yun, parang ba't mo ako kino-compare doon? Di ba? Nakakaano lang guys, no? Minsan isipin din natin kasi ano rin ang gusto namin, hatakan pataas. Yun naman yung tagline ko eh. The reason why ako nag-content because umpisa pa lang, mga tao rin yung gusto na nagtatanong, Coach, ano ba to? Ano ba to? Ang dami nilang gusto malaman about crypto, trading, forex. Even yung Tulfo, hindi naman ako nag-initiate yan eh. Hindi ko nga gusto magpa-Tulfo eh. In-invite lang din ako na baka pwede mo kami supportahan na mga na-scam. Sumama ka since ikaw yung kilala. 'Di ba malaki na nga yung amount na sa akin. So sinamahan ko yung mga tao doon sa Tulfo. Hindi ako nag-initiate na itulfo natin. Hindi ako. Sila nagpasama sa akin, guys, no? Sinasabi kasi ng iba na parang nililinis ko daw yung name ko. Kaya daw ako nag-show sa Tulfo para malinis yung name ko na kunyari, kakuntsaba ko daw yung scammer, ganyan-ganyan. Hindi naman ako nagpauso nun eh. So yun nga, huwag nating i-judge agad yung tao na na biktima. At saka yung mga, alam mo yun, yung katulad namin na content creators. Kaya maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa amin kahit na ganun. Nababansagan kami scammer. Si Lady naman, na biktima. Ipag-pray na lang natin yung mga loko-lokong yan. Tsaka sobrang hirap din talaga maging content creator kasi akala nila bato tayo eh. Kasi they just di ba, parang type lang nila kung anong gusto nila sabihin. Pero hindi nila alam yung sinasabi pala nila yon nakaka-apekto sa amin. Though, syempre, immune na kami. Actually, every single day nakakabasa kami ng mga comments na hindi magaganda. Pero I hope guys na medyo alam niyo yun, maglaylo naman kayo sa pambabash sa amin or kahit kanina ng mga content creators kasi honestly, kahit hindi kami gusto namin i-ignore yun, pero may ano pa rin siya eh. Kumbaga may kurot pa din siya. Oo. Parang, grabe naman to. Sakit nun ah. Given eh. Ako, sanay na ako kahit anong i-bash nyo sa akin. Walang problema. Sanay na ako dyan. Naliligo ako, inaalmusal ko yung bash eh. No, lalong-lalo na sa mga, alam mo, may masabi lang. Pero ang ano lang kasi dyan, yung alam mo sa sarili mo na hindi naman siya totoo, pero sobrang below the belt na yung sinasabi. Kung sabihan mo lang ako ng shiller, kung ano-ano man, wala problema eh. Sanay na tayo sa ganun. Pero may mga comment lang talaga na nakaka-apekto. And hindi biro yun. Minsan, yung mga binabash nyo, I'm sure hindi lang kami, kasi ugali nyo na yan, yung mga basher na yan. What if maka-encounter kayo guys sa mga content creators na hindi kaya i-handle? Yung iba, nag-suicide. Yung iba, nasisira yung buhay. Kahit nga sa mga scandal na lumalabas, di ba? Nasisira yung buhay ng mga bata. So, careful din tayo guys. Yun lang masasabi ko. Ikaw, Lady, baka meron ka pang gustong i-add na mga hindi mo nasabi sa Rated K or mga gusto mong sabihin sa tao na solusyon para maibalik yung 2.5 million mo. Alam mo, honestly, sabi nga, di ba nakausap ko si Coach Shinkitan? So, ninong pala ni Marvin yun. Yeah, so, apparently, si Coach Shinkitan, siya yung nag-reach out sa akin para kausapin niya ako on how I will be able to move on from this. And I am pretty sure hindi lang ako yung nakaranas nito. Marami kayo man ang nanonood. Ang hirap ng pinagdadaanan nyo. Sobrang sakit, sobrang painful, and I'm pretty sure sinisisi nyo yung sarili nyo. Kasi nandun ako sa sitwasyon na yun na sinisisi ko yung sarili ko, galit na galit ako sa sarili ko, ayokong patawarin yung sarili ko, hindi ko matanggap, nandun pa ako sa point na denial pa ako. Alam mo yun, na parang nakikipag-bargain pa ako kay Lord, bakit naman ganun? Di ba? Sana palitan mo. Di ba? Parang, andun, kasi di biro. 2.5 masakit yun. Kasi pang IVF namin ng asawa ko yun eh. Di ba? Siyempre, hindi naman. Mo, kung nanonood kang scammer ka, alam pang niya yun. Alam niya yun. Ba't ganyan ka? Sabi ko nga, sige, gamitin mo na lang yan pang IVF namin para madagdagan, ganyan. So, ngayon, I hope na alam ko yung pera na ginamit nyo, regardless of the amount, maliit, malaki, alam ko pinaghirapan nyo, yung hard-earned money nyo yan, and I'm pretty sure what you're dealing right now is masakit, painful, pero sabi nga ni Coach Shinkitan, you have to go through the process, and the process, it might take time. Hindi iba-iba tayo ng iba-iba kasi yung dami sinasabi kasi ng iba na parang bilis mo naman naka-move on sa 2.5 million at ibig sabihin hindi naman totoo yan, peke lang yan, for the clout nyo lang yan ni Marvin, for the content, for the collab. Oo, di ba? Pero hindi eh. It's just that mas mabilis lang ako naka-move on because I have other means, I have other ways to, of course, earn this again. Yeah. Di ba? Syempre, at tayo naman very positive tayo, not unlike with other people na talagang nagdudwell pa dun sa nawala sa kanila. Nawala wala naman tayong magagawa eh. So what we can do is, ito nga, nakipag-collaborate na. Oo. Nakipag-collaborate na nga ako because I want to, syempre,
earn back the Yeah. 2.5 million kasi malaki yun. Syempre, mag-IVF pa ka, magbubuntis pa ako, diba? Hindi yung manifest na lang. Kaya ngayon, tiyatrabaho na po namin ulit para mabawi natin. Kasi honestly, yung 2.5 million, madali naman pong kitain ulit yan. Of course, syempre, with the right vehicle. Diba? And yung mga right vehicle na yun, masashare namin sa inyo. Kaya nga po kami nagko-content dito because we want to educate you. Diba? We want to educate you for free. And hindi para lokohin kayo, hindi para pagkakitaan kayo, but to just, of course, help you na parang, paano nyo nagagawa yan, di ba? Paano kayo kumikita ng ganyang kalaki? Bakit kayo may mga milyon, di ba? Bakit? Anong mga ways, no? So, kasi I'm sure marami ring nanonood ngayon na mga gustong bumawi, no? Mga nasunog sa pagtitrade, yung mga naloko, na scam or what. Ano ba yung ways mo ngayon na para mabawi siya? Meron ka bang mga, system na ginagawa sa Forex or what? Business? Well, right now, lahat naman ng kung na pina-follow nyo ko, alam niyo naman na nag-trade tayo ng Forex. So, I consistently make contents regarding Forex trading. So, ang ginagawa natin is copy trading. So, right now, nasa XM ako right now and nagpapa-copy trade na rin ako right now with XM. So, all you have to do is, of course, mag-register sa link, diba? So, follow ka muna nila sa channel mo. Saan ka ba nila pwedeng makita? So, meron akong account with TikTok, Lady Danny Lee ha, walang Lady Danny Lee 1, Lady Danny Lee 2. Okay, walang ganon. At Lady Danny Lee lang po, nag-iisa lang yan, walang ibang username. Okay? Guys, Lady Danny Lee. Okay? Yes, same with Instagram, Lady Danny Lee din. Same with my Facebook page, Lady Danny Lee din, walang ibang spelling. And same with my YouTube account. So, yung YouTube account, kakagawa ko lang nun. Okay, so, nice. I hope Congrats. mag-subscribe kayo guys sa aking YouTube Lady account. Danny Lee. Yes. So, ayan, nandun sa content natin sa YouTube, lahat ng mga recorded webinars ko, lahat ng mga contents ko regarding sa finances, lahat ng related sa Forex, and yan, I also do financial wellness and financial planning related naman to insurance if for those people na who want to diversify their portfolio to a lower risk. Okay? So, meron tayong diversified portfolio. I also teach stocks investing. So, if you want to open your account and invest in stocks, nagtuturo din po ako niyan for free. So, yung webinar is ginagawa ko siya every Tuesday. So, weekly ko pong ginagawa yan to help you guys. It's just my advocacy na lang to help people kung paano ko kayo matutulungan to have a financial freedom. Nice. Anong oras sa Tuesday yun? Normally, 7 p.m. ako nag-webinar. I teach manual trading, copy trading, bot trading. Lahat ng, pati affiliate, Forex affiliate, social trading, strategy managing, lahat tinuturo ko po dyan. Sobrang dami nyo matututunan. As long as, syempre, mag-join kayo dun sa ating webinar. Ayan. So, follow nyo lang siya. Tapos, I'm sure may mga links doon na pwede nyo pasukin para maka-join kayo doon sa free, guys, free na webinar kay Lady Danny Lee para alam natin kung paano niya babawiin yung 2.5 million. Gusto ko rin mag-join dyan, no? Para makabawi-bawi rin naman ako, no, Lady? Ayun, guys. So, if you will be opening an account in XM, actually, meron sila ngayong 100% deposit bonus. So, I want Magkano? you... 100? Uy, wow. 100% deposit bonus. So, kung mag-deposit ka ng 500 USD, you will have an additional 500 USD. So, you have a total of 1,000 tradable USD. Nice. Na tradable USD na 1,000, which is sobrang laking bagay yun. Kasi pag malaki yung margin mo sa Forex, mas malaki yung potential income mo at lesser yung risk mo. Kaya I want you guys to maximize that kasi limited na lang yun eh. Diba? So, calling na sa inyo to start trading with XM kasi malaking opportunity yan na mabibigay namin sa inyo. At the same time, magagamit nyo po yan for your trading. But guys, before you enter yung trading, make sure na naka-attend kayo sa turo ni Lady. Huwag kayo basta-basta magda-dive in porket may account na kayo sa XM. Biglang, may pera na, may deposit bonus na. Tara, buy or sell. Ginawang casino. Pag-aralan nyo muna maigi, at least nandito naman kami, no, to guide you. Ayun, excited ako na umattend doon sa Tuesday ni Lady Danny Lee. Make sure na si Lady Danny Lee yung kausap ninyo. Wala siyang any investment, siya ang nagtuturo. So, ayun pala, by the way, invite na rin kita doon sa CLG Aesthetics. I have a branch in Legarda. So, syempre, pag nag-trade tayo ng Forex, we want to diversify our portfolio with other businesses, diba? So, kung gusto nyo magpaganda, alam mo yan, gusto nyo magpakinis ng face, magpatanggal ng mga unwanted hair nyo, o yun, magpa-botox, or magpa-slimming, ayan, available po yan sa CLG Aesthetics Legarda. Sa may Manila lang po yan. So, bibisita ka doon. Libre ba ako dyan? Alam mo,
naman! joke lang. So, yan, sama Walang ko si libre, JP. wala nang libre ngayon. Oo. So, yun guys, I hope guys makavisit din po kayo kasi meron tayong promo this coming February because it's our anniversary. Oy, wow, Oo. naman, happy anniversary. Meron tayong piso promo ngayon. So, mag-visit kayo this coming February. Piso lang Kaganda Oo, skin mo. so, ayun guys, I hope makabisita kayo. And also, we have our business din pala sa May Montalban. We have our water station doon. And soon, we will be opening our resort ni Hergy doon. Uy. So, camping site po siya na parang very forest-like. And very, Nice. kung gusto nyo medyo makalayo-layo sa city and yet malapit lang, like 45-minute drive lang, makakarating na kayo doon. So, I hope guys... Saan ulit yan? Montalban, Rizal. Yung camping site? Sa may nice, Montalban. Oo. So, kung gusto nyo makapag-get away, maka-unwind, and this is your chance kasi pwede nyo pong bisitahin yung i-open namin soon na camping site ni Hergy. Oy, nice naman, nakakatuwa. Pupunta ako dyan, mahilig din ako Mag-camping? camping. Yeah, Oh, sobra. Para lumayo sa mga stress. Disconnect sa stress ng trading. Tsaka sa negosyo. Stressful talaga. Ayan. So, thank you so much sa Thank time you mo din. sa pagpunta dito sa ating studio. Again, guys, this is an awareness for everyone, no? Sana mabawasan na at maging mas matalino na tayo kaysa sa mga scammer na yan. So, thank you and God bless.